Magandang araw! Ngayon, kayo ay kasalukuyang nakikinig sa pagtatalakay ni Bini Reza. Ang kasanayang pampagkatuto sa araling ito ay nagagamit ng wasto ang mga pahayag sa pagbibigay ng mga patunay. Ang ating paksa ay ilalahad sa pamamagitan ng pagbabasa ng teksto. Narito ang teksto. Buong puwersa ng Toledo Police Station sa Misamis Occidental isinailalim sa quarantine. Tudela, Misamis Occidental. Naka-quarantine ngayon ang buong puwersa ng Tudela Municipal Police Station matapos na nagkaroon ng close contact ang dalawa sa mga pulis nito na nurse na kasama nila sa checkpoint na nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Police Colonel Danilo Tumanda, Direktor ng Misamis Occidental Police Provincial Office, magtatagal ng hanggang Mayo 15 ang quarantine ng mga pulis ng Tudela. I-prevent lang ba yung preventive measures para madali silang i-monitor kung mayroon ng makikitang symptoms? Ganon, sabi ni Tumanda. Agad namang nagpadala ng kahaliling puwersa ang Police Provincial Office sa nasabing bayan para hindi maantala ang operasyon ng pulisya doon. Naka-isolate sa isang resort sa bayan ang lahat ng mga pulis at hindi na pinapayagang makalabas. Sa ngayon ay wala namang nakitaan ng sintomas ng COVID-19 sa mga pulis. Dagdag ni Tumanda, umaasa at nananalangin sila na sana walang nahawa sa mga pulis. Samantala, inihayag naman ni Tudela Mayor Samuel Parohinog na voluntaryo siyang nag-self-quarantine hanggang Mayo 15 habang hinihintay ang resulta ng kanyang swab test. Wala naman siyang nararamdamang sintomas ng sakit pero kinunan siya ng swab test. Sabi ni Parohinog, naglaan ng pondo si Misamis Occidental 2nd District Representative Henry Uwaminal para bumili ng test kits para isailalim sa swab test ang mga alkalde ng probinsya dahil kahit sumusunod sila sa guidelines, marami pa rin silang nakasalamuha habang nagtatrabaho. Dagdag ni Parohinog, isinailalim din sa quarantine sa isang resort sa bayan ang mga doktor at nurse ng Tudela Rural Health Unit matapos magkaroon ng close contact sa nagpositibong health worker. Mula sa ABS-CBN News, Mayo 2, 2020. Ngayong napakinggan niyo na ang balita, sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ayon sa balita, ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga tao sa lugar? Letrang A. Umaangat ang kabuhayan ng mga tao sa lugar? Letrang B. Pangamba ang nararamdaman ng mga tao sa lugar? Letrang C. Masagana ang pamumuhay ng mga tao sa lugar? O letrang D. Walang bahid na takot ang nadarama ng mga tao sa lugar? Ang tamang sagot sa tanong na ito ay letrang B. Pangamba ang nararamdaman ng mga tao sa lugar. Pangalawang tanong. Ayon sa balita, ano ang magpapatunay na kinakailangang sumailalim sa quarantine ang buong puwersa ng pulisya? Letrang A. Matapos lumabas ang resulta ng swab test na nagpapakita na sila ay positibo sa COVID-19? Letrang B. Matapos magkaroon ng close contact sa pulis na galing sa Maynila? Letrang C. Tinitiyak lamang ang kaligtasan ng bawat mamamayan? O letrang D. Matapos magkaroon ng close contact ang dalawa sa mga pulis at nurse na nakasama nila sa checkpoint na nagpositibo sa COVID-19. Ang tamang sagot sa tanong na ito ay letrang D. Matapos magkaroon ng close contact ang dalawa sa mga pulis at nurse na nakasama nila sa checkpoint na nagpositibo sa COVID-19. Pangatlong tanong. Alin sa sumusunod ang hindi nabanggit na mga ebidensya mula sa balitang binasa na magpapatunay sa pag-iingat na ginawa ng pulisya? Letrang A. Naka-isolate sa isang resort sa bayan ang lahat ng mga pulis at hindi pinayagang makalabas? Letrang B. Ayon kay Tumanda, preventive measure para madali silang i-monitor kung mayroon mang makikitang sintomas? Letrang C. Sabi ni Mayor Parohinog, naglaan ng pondo si Misamis Occidental 2nd District Representative Henry Uwaminal
Nabibigyan ng ayuda ang bawat pamilya ng mga pulis? O letrang D, ayon kay Police Colonel Danilo Tumanda, Direktor ng Misamis Occidental Police Provincial Office, magtatagal ng hanggang ika-15 ng Mayo ang quarantine ng mga kapulisan ng Tudela. Ang tamang sagot para sa tanong na ito ay letrang C. Sabi ni Mayor Paruhinog, naglaan ng pondo si Misamis Occidental 2nd District Representative Henry Uaminal na bibigyan ng ayuda ang bawat pamilya ng mga pulis. Ika-4 na bilang. Para mapatunayan na totoo ang sinasabi ng nagsasalita, paano niya ito sasabihin? Letrang A. Kinakailangan ng isang malikhaing sagot upang paniwalaan ng tagapakinig. Letrang B. Kinakailangan gumamit ng mga bulaklaking salita upang paniwalaan ng tagapakinig. Letrang C. Kinakailangang maglahad ng maayos na patunay at ebidensya upang paniwalaan ng tagapakinig. O letrang D. Kinakailangang sabihin ang natapos na propesyon upang mas paniwalaan palalo ng tagapakinig. Ang tamang sagot sa tanong na ito ay letrang C. Kinakailangang maglahad ng maayos na patunay at ebidensya upang paniwalaan ng tagapakinig. Panglima at panghuling tanong. Kinakailangan ba ang sapat na ebidensya upang maging kapani-paniwala at maayos ang paglalahad? Letrang A. Oo. Upang ang paliwanag ay katanggap-tanggap o kapani-paniwala sa mga tagapakinig. Letrang B. Oo. Upang maisiwalat ang lahat ng ebidensya sa mga tagapakinig. Letrang C. Hindi. Dahil ang mabulaklaking mga pahayag ay hindi na nangangailangan ng ebidensya. O letrang D. Hindi. Dahil nagsasayang lamang ng oras ang pagkalap ng mga datos o ebidensya upang paniwalaan. Ang tamang sagot sa tanong na ito ay letrang A. Oo. Upang ang paliwanag ay katanggap-tanggap o kapani-paniwala sa mga tagapakinig. Ngayong natapos na nating basahin ang balita at nasagot na natin ang mga katanungan hinggil dito, dadako na naman tayo sa pagtatalakay ng ating paksa. Ang paksa natin ay pinapamagatang mga pahayag sa pagbibigay patunay. Bago natin ito pag-usapan, pag-isipan muna natin ang tanong na ito. Bakit kailangang mahalagang alamin ang mga pahayag sa pagbibigay patunay? Bakit kaya mahalagang alamin ang mga pahayag sa pagbibigay patunay? Upang maging katanggap-tanggap at kapani-paniwala ang mga impormasyong inilahad. Mahalagang gumamit ng mga pahayag sa pagpapatunay. Dagdag pa, ito ay maaaring dugtungan ng mga datos o pisikal na mga ebidensya gaya ng larawan, babasahin, video, panayam, mga dokumento at iba pa. Ibig sabihin, kapag hindi tayo gumamit ng mga pahayag sa pagbibigay patunay, maaaring hindi magiging reliable o kapani-paniwala ang mga sinasabi natin. At dahil hindi ito reliable, hindi tayo paniniwalaan kung ano man ang mga sinasabi natin. So ang tanong, ano nga ba ang pwede nating gamitin o ano nga ba ang mga pahayag na pwede nating gamitin sa pagbibigay ng patunay?